Sa Cotabato City, nagmarcha rin ang mga grupo mula sa iba't ibang sektor bilang pakikiisa sa trillion peso march. Sigaw ng mga ito, nawakasan na ang kultura ng korupsyon at dapat managot ang mga sangkot. Ang news now mula kay Jen Garcia. Sigaw ng Cotabato! Wakasan! Wakasan! Wakasan ang korupsyon! Mula sa flyover hanggang sa Cotabato City Plaza, nagmarcha ang iba't ibang grupo na nakiisa sa Trillion Peso March sa buong bansa araw ng Linggo, November 30. Kabilang sa mga nanguna sa pagkilos ang Archdiocese of Cotabato, kasama ang faith-based tri-people organizations at iba't ibang sektor sa lungsod at Maguindanao Province. Hiningi ng grupo ang agarang pananagutan ng mga salarin at partidong sangkot-an nila sa katiwalian at ecological plunders. Sigaw rin ng grupo ang hustisya para sa mga biktima ng mga irregularidad at pagpapabaya. Giit ng mga nagmarcha ang agarang pagpasa at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas na nagbibigay garantiya sa transparency, accountability at tunay na partisipasyon ng mga tao. Nanawagan ng iba't ibang grupo na patuloy na labanan ang disinformation at mga puwersang oportunista at tanggihan ang bulag na panatisimo at manipulasyon. At ang panawagan natin ay upang mabuksan ang kaalaman ng taong bayan na hindi na natin inaasahan ang malawakang korupsyon na naging sistema ng pangkalahatan at naging normative na ito siya na parang naging acceptable na para sa lahat. At alam natin kung ano ang epekto nito sa karamihan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Naranasan natin ang massive effect nito sa ating palibot. Kaya ito ay pagmumulat. Hindi ito siya panawagang politikal, kundi panawagang isaayos natin ang sistema. Sistema ang tinutumbok natin. Wala tayong panawagan na bababa o itataas ang sinumang nasa kapangyarihan. Ang ating dalangin at ang ating gustong isaayos na ang mga namumuno natin ay dapat manindigan sa katotohanan at tayo din bilang mamamayan ay dapat mapagmatyag tayo at maging alerto tayo sa mga korupsyon na minsan tayo din ay nagiging kasangkapan. Tayo din ay tumatanggap ng mga pera na kinukurap. Tayo din minsan ay naging instrumento nito. Kaya pagbubukas ito ng kalapang-kalahatang pagbubukas sa sistema at para sa atin na nagiging, sabihin nating mea culpa din tayo sa ganitong mga sinasagawa. Kaya ayaw po natin ng corruption dahil apektado tayo. Hindi lang po tayo, pati na ang anak natin at susunod pa nating mga anak kung hindi yan mapigilan. So ayaw po natin ng corruption. Sana rito po sa Cotabato, hindi po mangyayari yan. Narinig natin at nababasa po natin ang nangyayari sa buong mundo ay sa buong Pilipinas. Kung ano po yung panawagan ng mga tao sa ngayon na ang para sa atin ay sa atin. Dahil tayo po ay naghihirap. Hindi sana maghihirap ang sambayanang Pilipino kung hindi dahil sa korupsyon. At ng aking mga kasamahang seminarista mula sa Notre Dame Archdiocesan Seminary. Kami po ay hindi mananahimik. Kami po ay may boses. At ang boses namin na ito ay nanawagan. Nawakasan ang korupsyon. Hindi po kami mananahimik. Kami po ay may sasabihin. Kami ay may gagawin. Kami ay may isisigaw. Kaya ito po ang aking hamon, panawagan. Hindi lamang sa mga kasamahan kong seminarista. Hindi lamang sa mga kabataan. Hindi lamang sa mga Kristiyano, kundi sa ating lahat. Hindi lamang sa ating lahat na nandito ngayon, kundi lahat na ayaw ng korupsyon. Para maging mas lalo pang libre at hindi na mamroblema ang karamihang mamamayan para lamang makakuha ng serbisyong pangkalusugan. Para ito sa mga kabataan na dapat na yung ating mga
educational system ay magpo-provide ng enabling environment, no, sa institution para lahat ng batang iniluwal na Pilipino ay pwedeng makakuha ng edukasyon na hindi iisipin na walang pamasahe papunta sa schools, sa paralan, walang kakainin, walang breakfast, walang pangtanghalian, at walang panghapunan. Paano makapag-aral? Libre nga ang paralan. Ngunit wala namang kumakalam naman ang sikmura ng mga kabataan. So ihayag natin na sa pamamagitan ng mga maibalik na perang ito ay mabigyan ng serbisyo ang mga estudyante at mga mag-aaral para sila ay mabigyan ng pampakain. Yung kanilang mga magulang ay magkakaroon ng hanapbuhay. Kung masakit sa mata ninyo ang pagtitipon na ito, simple lang ho kami panawagan. Panagutin kung sino man po ang sangkot sa korupsyon. Baguhin ninyo ang sistema at sana ho sa susunod na taon o linggo ay magkakaroon ho ng resulta ang pagnakaw at pagkuha sa pera ng taong bayan. Kung sinusulong ninyo ang batas ng Republika ng Pilipinas, panindigan po natin. Dahil ang pagnanakaw ay ayon po sa batas. Dahil ang pagnanakaw po ay haram. Sana ho alam natin yan. Napakasimpleng mensahe lang po. Tigilan, baguhin ang mga maling sistema dito sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng aktibidad, nagsindi ng kandila ang mga nakiisa at sabayang nanalangin para sa kapayapaan, justice, transparency at good governance. Jen Garcia, iMinds, Philippines.